At nagbabalik pa ang pambansang almusal. Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap pagkasyahin ang perang kinikita natin. At mas mahirap na mag-ipon o palaguin ito. Pero may mga paraan kung paano yan palalaguin. At yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si Mr. Arman Bengco ng Kulayco Foundation. Good morning, sir. Yes, good morning, Pia. Sir, tayong mga Pilipino, hirap mag-ipon. Yes. Bakit? Siguro sa unang-una yung pananaw kasi sa pag-ipon. Lagi namin pinapaalala, mulat sa pool, nung una akong pupunta dito sa programa, no, lagi natin sinasabi, pinapaalala na yung pag-iipon, hindi siya resulta, desisyon siya. Anong ibig sabihin? Yung iba kasi nakasanayan na kapag may pumapasok na pera, bayaran muna o bayaran yung mga kailangan paggastusan. Kung may manatira, merong ipon. So, resulta yung pag-ipon. Ang pag-ipon, desisyon. Pag pumasok yung pera, maliit o malaki ang dinesisyon mong ipunin, itabi mo na agad yon. Kung anong matira, yun ang ipagkasya sa gastusin. Siyempre, sasabihin ng iba, mas madaling sabihin yan kaysa gawin. Easier said than done. Pero subukan nyo. Gawin nyo. Sa susunod na sweldo, yung ibang nag-15 and 30 ang sweldo, palapit na naman yung sweldo. Kadalasan itong mga araw na to, tawag nila hora de peligro, di ba? Kung sa sweldo ng 15, ika-11 pa lang ng buwan, parang naghihikahos na, di ba? Lalo na ito, ang sweldo sa Lunes, Huwebes ngayon. Naku, may tatawid na weekend, weekend ng gastusan yan. Tingnan nyo ang nakasanayan natin. Kapag itong panahon na to, parang kaya nating magtipid. Tama. Kaya natin na ganitong halaga lang. Pagdating ng araw ng sweldo, yung kasabihan na one-day millionaire, yung araw ng sweldo hanggang mga 3 araw, feeling big time tayo, ramdam natin yung nagtrabaho tayo at kumita tayo. Tapos hanggang parating palapit na naman yung ora de peligro, hanggang gano'n na lang yung cycle. Paulit-ulit Living na lang, from paycheck to paycheck. So, dapat yung tamang pananaw, ang pag-ipon, desisyon yan. Desisyon kayo kagad. No matter how small, no matter, sana mas malaki. Ang ideal sana, 20% ng iyong sinusweldo na iipon mo. So, sasabihin ng iba, baka masindak agad. Ibig sabihin, kung 10,000, 2,000, dapat naiipon ko. Kung hindi nyo pa kaya, mag-umpisa kayo, 300. 500 pesos. And eventually, tataas yan at kung maging kaya. Target nyo na laging tumaas. Dahil yung gastusin, yung pag-ipon, saving, gastusin din yan. Gastusin para bilhin yung ating kinabukasan. Paano naman, sir, doon sa mga minimum wage earner? Paano ba tamang yung pag-budget ng sweldo nila? Yan. Yung ating paggastos, kanya-kanya kasi yan di ba? Maaring pareho tayong sumasweldo ng minimum wage, halimbawa 10,000 piso buwan-buwan. Pero yung someone who is a family person, merong pinapalaki mga bata, iba ang gastusin compared sa single. Yung dalawang tao na parehong dalawa ang anak, pero yung mga anak niya ay nasa kolehiyo na, compared dun sa yung isa nasa elementarya pa lang or K-12. Ibang-iba yung gastusin. So, ano bang first step kung magdidesisyon kayo na kayo mag-iipon na at hahawakan ng inyong buhay pinansyal? Yung sinasabi ko off the air kanina, subukan nyo maglista. Ilista nyo sa loob ng 100 araw. Kung gusto nyo mabago ang inyong buhay pinansyal, sa loob ng 100 araw, wala muna ako sasabing pag-ipon o pagtitipid, ilista nyo lahat ng perang lumabas sa inyo at para saan. Pamasahe, pagkain, kung meron yung iba, may bisyo, wag naman sana, sigarilyo, paparlor, paggupit sa barbero, lahat ng inyong gastusin, ilista nyo. All the honesty you can master from yourself, ilabas nyo, quietly on your own, ilista nyo lahat ng gastusin nyo. 100 days. Every week, tingnan nyo kung ano yung i-review nyo yung gastusin nyo at i-label nyo. Ito must have, kailangan gastusan. Ito better to have. Ito yung gusto ko kasi mas maganda, mas maayos, mas mabilis, mas marami, kaya better to have. Yung isa naman, like to have. Ito gusto ko kasing bilhin. I-review nyo. Tapos sa isang buwan, 30 days pa lang ang nakaraan, tingnan nyo, baka mas marami ang like to have nyo. Siyempre, sinunod nyo ang better to have. Baka pinangutang nyo pa yung must have. So makikita nyo mali yung pag-prioritize
ng inyong mga gastusin. Wala pang pag-iipon o pagtitipid, inaalam pa lang kung anong kondisyon nyo Oo. sa inyong buhay pinansyal. Best example dyan siguro, sir, is siguro yung pagkukommute. Pagkukommute, Example, yung transport. sakay ng jeep. Correct. Yun yung oo. una yung ginagawa, pero nung sweldo nyo na, bigla kayo nag-taxi. Right, correct, Oo. correct. Oo. Yung supposedly sana na pwedeng pag-savings, ibinagi na sa taxi. Yes. Siyempre, iba-iba tayo ng must-have, iba-iba tayo ng better to have and like to have. Merong iba, malamang ikaw, Pia, nakasanayan mong hatid sundo mula bata ka pa. Laki sa aircon, sabi nga nila, yung medyo marangya ang buhay. Compared dun sa, halimbawa sa isang tao na sanay naman nagko-commute mula Yes, nung bata oo. siya hanggang nagtatrabaho siya. So, iba ang must-have niya, iba ang better to have niya, iba ang like to have niya. So, wag yun dahil nakikita niyo yung iba, yung kasamahan niyo sa trabaho, ganito ang paggastos niya, pag-araw ng sweldo o pag-ora de peligro, ganun din kayo. So, kaya nga tinawag na personal finance, kanya-kanya yan titignan nyo kung saan kayo makaka-adjust. Ang kagandahan naman sa pag-ipon at paggastos, yun kasi ang magkalaban di ba? Ang taas ng gastos, wala akong maipon. Totoo Or maganda ang naiipon, malaki naiipon ko, nakokontrol ko ang gastos ko. Pareho yan, yung ipon at inyong gastos, pareho yan na kayo ang may control. Hindi yan kontrolado ng employer, hindi yan kontrolado ng pamahalaan. Kayo ang nagko-control dyan. So, wag niyong isurrender yung control sa mall, sa kumpanya ng kuryente, kumpanya ng cellphone. Kayo, nasa inyo yung control, wag niyong isurrender. Oo. Pero ano po ba yung dapat na gawin ng mga kababayan natin para makapag-ipon, sir? Na kumbaga, syempre, pagdating ng sweldo, pambayad ka agad nila sa utang. Yan ang bago pa natin kitain ng ating sweldo, wala napangutang na. Lalo na pag dumadating yung mga panahon na may bonus, di ba? Nakukwenta na natin. Iuutang na natin yung bonus. Utang, ang pinakamalakas na kakampi, nino man, makapangyarihang bansa, malaking kumpanya, mayamang individual, gumagamit ng utang. Tamang gamit ng utang. So, huwag niyong gamitin ng utang nang walang kapararakan yung dahil meron lang magpapautang, di ba? Pag minsan sa mga kumpanya, dahil merong salary loan, uutang na. Kaya nga lahat ng utang, yung formal na nagpapautang, meron silang purpose of loan. Merong tamang purpose dahilan kung bakit nangungutang. Housing, car loan, business loan, sana wag sa emergency kasi yan ang pinaka-used and abused excuse kung bakit nangungutang, kumakapit sa patalim. So dapat meron kang pinag-ipunan na emergency fund para kung merong pagkakataon na kailangan mong bumunot, doon ka sa emergency fund, hindi ka doon sa utang o sa utang umaasa. Pero sir, what do you prefer? Yung pag-iipon sa bangko? Or yung pag-aalkansya, or yung pag-i-invest doon sa mga negosyo? Siguro, Sa ibang bagay. magkaiba kasi ang saving sa investing. Ang saving, you are still building up. Pag investing, nagpapalago ka na ng iyong inipon. Yes, oo. Yung saving, siguro kung mga... Just a start, just the start. At the start. Kung ikaw naman siguro 45 years old na at nag-aalkansya ka pa. So siguro naman na parang mali na yung pamamaraan mo ng pag-iipon. In fact, sa mga bangko ngayon, yung ibang bangko, as young as 7 years old, pwede na mag-open ng Kiddie Savers account. Umpisahan nyo, lalo na ngayon, umpisa na ang balik-skwela na, di ba? Wag lang balik-skwela, dalhin nyo yung anak nyo sa bangko. Pakita nyo na merong ibang pinupuntahan ang pera, hindi lang sa malls, hindi lang sa tindahan, na pwedeng yung pera, iba ang puntahan tulad ng bangko. Magiging iba ang pananaw ng bata. Lalo na kapag pumasok siya sa bangko at babatiin siya. Good morning, ma'am. Good morning, sir. 7 years old pa lang ako. Parang may iba yung pananaw ko. Ang tingin niya sa pera ngayon, gamit lang. Gamit lang siya para magamit sa ibang pamamaraan. Hindi yun ang be-all and end-all. So, sana, lahat tayo, I'm sure, mula nung pinagkatiwalaan tayo ng magulang natin ng pera dahil may allowance tayo ng bata, sinabihan na tayo, magtipid ka, mag-ipon ka. Kung ang bata pa lang, imagine kung bibigyan ng, palagay na natin, 20 pesos araw-araw at nagtatabi siya ng 5 piso, ang dinadala niya lang sa paaralan niya 15 pesos, napakagandang kaugalian o habit ang mauumpisahan. So yung sinasabi nating
income minus savings. Pag pumasok ang pera or allowance, nagtabi ka agad. Yes. Tapos kung anong matira yun ang ipagkasya, mula sa bata hanggang sa ating pagtanda, pwedeng sundan yung savings equation It's a na yan. decision. Oo. It's a decision. At mas maganda siguro, sir, magsimula dun sa bata pa lang. Kumbaga, ipaintindi mo yung kahalagahan ng pagtitipid at yung pagsisave ng money. Correct. Oo. Konting sundot lang, Tama. lalo na sa mga bata, para sa mga magulang na nagtuturo sa kanila o nagbibigay gabay, syempre, sa kanilang mga anak. Yung tatlong dahilan ng saving. Kasi nakakalimutan yun eh. Pag minsan dahil inutos lang ni mami Yes. or narinig lang sa programa, empleyado ka, kailangan pala mag-ipon. Save to use, save to keep, save to share. Yan tatlo na yan, pag lagi nasa pananaw natin, kaya pala ako nag-iipon dahil meron akong gustong bilhin pagkatapos Yes, ng oo. 3 buwan, pagkatapos ng 1 taon. Save to keep, ito yung pangmatagalan. Gagamitin ko after 3 years, 5 years, 10 years. Save to share, alam mo naman ng Pilipino, gusto lagi makatulong, Yes. makabahagi. Piti yan pinaghahandaan, piti yan pinag-iipunan. Oo. At sir, meron tayong inilabas na libro, yung Colayco Foundation. Tungkol saan po ba ito? Para sa akin, yan ang pinakamagandang libro na nilabas ni Mr. Francisco Okay. Colayco. Pangpito niya na yan na libro na available in the market. Ang pinakadahilan kung bakit yan ang pinakamagandang librong nilabas ni Mr. Colayco, kasama na kasi ako sa book cover. Oo, andito siya. Hindi naman, yung mga Sir una, Arman. yung mga una, yun kasi yung mga prinsipyo pa lang, mga Okay. teorya na gusto niyang ituro, ibahagi. Ito dito sa bago naming libro, Wealth, Rich, Money, Work, pera mo, pinalago mo, mga resulta ng mga sumunod sa aming mga testimonies. advice, Oo. testimonies, totoong kwento ng minimum wage earner, ng husband and wife na may problema sa pera, Yes. nailit ang kanilang bahay, nawala ng trabaho si tatay, someone who started saving early, someone who for the first time after 20 years na nagtatrabaho, ngayon lang nag-invest, and someone who prepared for his or her retirement, nandiyan sa librong Wealth, Rich, Money, Work, pera mo, pinalago mo. Nasa lahat po ng bookstores yan Oo. dito sa Pilipinas. Ayan, grab na kayo ng copy na yan. At for sure, marami kayong matututunan dito sa librong ito. Yan. Okay. Bilingual po siya. Ibig sabihin, hindi siya Taglish. Merong English. Kung gusto naming idiin at Oo. ipaintindi pa further, nilalagay namin sa wikang Para Tagalog. mas maintindihan. Para maintindihan ng mas Oo. marami. Totoo yan. Sir, okay, lastly, sir, would you like to invite our televiewers para mag-grab po ng copy nito? Yes, punta ho kayo sa mga bookstores all over the country. Makikita niyo po yung mga librong inakda ni Francisco Colayco. Wealth, Rich, Money, Work, pera mo, pinalago mo. Available na po yan sa lahat ng mga bookstores dito sa Pilipinas. Kung gusto niyo ng bulk orders or order diretso sa amin para merong pirma ng may akda, punta po kayo sa aming website www.colaycofoundation.com. Alright, sir, baka may gusto po kayong pasalamatan or mensahe po doon sa mga televiewers po. Una, papasalamatan ko yung sana nanonood siya, yung nanay ko, kung pwede kong take this Okay. opportunity. Birthday niya kasi, 85th birthday, si Mami Elisa Benko. Happy birthday, 85 years. So, Happy birthday po. big milestone. And para ho sa ating tagapanood, yung pag-iipon po, saving is not depriving. It's buying your future. Yes, that's right. Sir, maraming salamat. Maraming salamat din po. Alright. Mga kapamansal-musal, nakasama natin ngayon si Mr. Arman Benko ng Colayco Foundation. Magbabalik pa ang palagyan yung kasalo sa umaga, pambansang almusal.